Proverbs chapter 21. The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the hearts. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. A haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked are sin. The plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. Getting treasures by a lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. The violence of the wicked will destroy them, because they refuse to do justice. The way of a guilty man is perverse, but as for the pure, his work is right. Better to dwell in a corner of a house top than in a house shared with a contentious woman. The soul of the wicked desires evil. His neighbor finds no favor in his eyes. When a scoffer is punished, the simple is made wise. But when the wise is instructed, he receives knowledge. The righteous God wisely considers the house of the wicked, overthrowing the wicked for their wickedness. Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. A gift in secret pacifies anger, and a bribe behind the back, strong wrath. It is a joy for the just to do justice, but destruction will come to the workers of iniquity. A man who wanders from the way of understanding will rest in the assembly of the dead. He who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. The wicked shall be a ransom for the righteous, and the unfaithful for the upright. Better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. There is desirable treasure and oil in the dwelling of the wise, but the foolish man squanders it. He who follows righteousness and mercy finds life, righteousness, and honor. A wise man scales the city of the mighty and brings down the trusted stronghold. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. A proud and haughty man, scoffer is his name. He acts with arrogant pride. The desire of the lazy man kills him, for his hands refuse to labor. He covets greedily all day long, but the righteous gives and does not spare. The sacrifice of the wicked is an abomination. How much more when he brings it with wicked intent? A false witness shall perish, but the man who hears him will speak endlessly. A wicked man hardens his face, but as for the upright, he establishes his way. There is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Now, sa chapter na ito po, two things ang napili kong komentan. One is, surely, dapat makomentan sa buong aklat na ito. Una, so parehas pong negative proverbs na naman ito. First thing is yung warning against, nakita dito kasi sa chapter na ito, twice siya nabanggit. Verse 9, tsaka verse 19. Okay? Yung warning against a contentious or an angry woman or to be a wife. No? So, dito po, twice nabanggit, but all throughout the book, 6 times pa siya mababanggit. So, sa other chapters, yun dito ka sa mga two-liner proverbs from chapter 10 hanggang 29, mababanggit pa siya 4 times. Iba-iba lang yung variation. So, explanation natin dun sa, paliwanagan lang natin yung exact text or at least yung mga words dito, no? Yung binabanggit po ditong mga comparison dito sa at least sa chapter natin, no? In verse 9, corner of a house. Okay, verse 19, desert. So, yung iba pang mga variation nito, halos ganito rin yung mga words, meaning, itong mga places na to, di ba, very inconvenient places to be in. So, kasi lalo na pag ang picture nito is talagang matulog ka o tumira ka within a whole day, at least buong daytime, na nandun ka sa bubong, yung bubong pa nila dati, di ba, parang kumbaga, okay ngayon, wala talaga, nasa bubungan ka. So, pag umaaraw, sobrang init. Pag umuulan, mababasa ka. So, desert, very inconvenient. So, ganyan kino-compare ng Word of God ang isang contentious or angry wife. No? So, ang
pinakakinuha kong term is from Dr. MacArthur, given na we all believe he's a Hebrew scholar. So, mas alam natin kadikit yung pagpapaliwanag naman niya dito sa paggamit ng adjective sa woman. No? So, a contentious woman naman, yung pinaka ano po dito, also can mean no, na a stubborn or obstinate na woman, no? Matigas ang ulo, or even argumentative. So, ganun po yun. Yung hindi lang basta magagalitin pagdating po sa Hebrew word na ginamit dito, yun yung adjective. Ganun siya, argumentative. And we know no, yung greatest implication nito sa panahon na natin in light of the New Testament, lalo na pagdating sa Ephesians. So, alam niyo na siguro ipapupuntahan ko, no, na yung stubbornness, o kahit pa sa ating mga believers, but both, no, stubbornness or contentiousness ng isang wife, no, ay umabot na sa pag-usurp ng headship ng husband, no. So pagdating kasi doon sa comparison, no, yung inconvenience na to can also upset, diba, frustrate and even devastate the man, the husband. Pag yung isa pong iteration po, parang derived na siya sa Proverbs 12:4, basahin ko po, no, but she who causes shame is like rottenness in his bones. So sa poetry na ginamit dito, maybe even sometimes pa nangyayari rin in the physical, parang natutuyuan na ng butot laman yung mga husbands dahil sa contentiousness, even nga sa pagiging stubborn and argumentative ng kanilang wife sa kanila. Tapos yun nga, na alam natin, pag umabot na sa pag-usurp ng wife sa headship ng kanyang husband, or even maging unsubmissive na siya, we know, no, na-violate na natin yung doctrine and even the truth ng design of Lord, no, para sa isang family or sa isang relationship. O ang, 'di ba, ang isang term siguro natin doon, alam natin na yung ganong relationship, na pag na-usurp na ng wife yung headship ng husband, ay nag-out of order na. So sino ba ang gusto na ang isang relationship ma-out of order kahit ano pang bagay, di ba? Isang naalala ko dito pag term of out of order is yung all-time ridicule pagdating sa Amerika. Kung alam nyo yung sa McDonald's, yung ice cream machine nila, palagi daw out of order, di ba? As human being, tayo nga naiinis na tayo sa gano'n, nagagalit na tayo sa isang bagay na out of order. Pagdating po sa relationship, we all believe, I think I will not emphasize more of this doctrine, ang Diyos po ang hindi po natutuwa kapag nangyayari na yung ganitong out of order, lalo na sa sanctity of marriage or yung relationship. Okay, so yung isang banggitin ko dito. Second thing is yung verse 5 lang sana, but then with Dr. MacArthur also, connect niya yung 5, 6, and 7. Okay? So, dito, ang pinaka-commented ko yung verse 5 lang din talaga. Kahit dito sa NKJV natin, no, ano siya, two-liner proverb. So, hindi rin basta ma-interpret ng magkakasama ba, but I'll follow yung lead ni Dr. MacArthur dito. Ngayon, sa mga verses na ito, makikita lang din natin, again, i-reiterate ko, isang virtue is hard work. So nakikita natin dito, particular sa verse 5, na mga evils ito, no, na verses ito na nag-a-address ng evils of ill-gotten gain. So yung verse 5, ang major defect is hastily gaining. Okay? Verse 6, deceitfully gaining wealth. Verse 7, violently gaining wealth. So yun, mga vices ito, pero masasabi nga natin, with these verses again, ang vina-value by God's word, ang isang virtue ay hard work. Now, kaya napili ko rin yung verse 5 kasi sa atin, lalo na mga solid biblical and even Reformed Christians, no, napakaingat naman natin at least hindi natin makommit yung maging deceitful sa pagkuha ng wealth, or 7 naman violent. So, kaya ang i-impress ko na lang ay yung verse 5 na maging hasty tayo sa pagkuha ng wealth. And kung particular doon, I think isang bagay na lang siguro na banggitin ko, purely sa vice ng pag-hastily gaining of wealth is, I think, siguro gambling. Baka mayroon sa atin even members na kumakapit sa patalim sa bagay na ito, na alam naman natin kapag ang wealth natin ay sure na igagasto sa expenses, pero
ikakapit pa natin sa patalim, isusugal pa para lang maisip nyo baka tumoble or talagang yun yung sense kasi nito is yumaman kayo sa pagsusugal. Wag nyo pong gagawin yan. Hindi po yung kalooban ng Diyos. No? Siguro, baka kahit dito hanggang ngayon, meron pa sa inyo kahit ang naisip ko, baka tumataya ng loto. Ako, hindi ko po, never ako tumayan. Magkano ba yung tayangan? Parang 10 piso, 20. Kung sinisimulan niyo yung bata pa kayo, kung inipon nyo na lang sana, mas marami pa sana kayo, or diba, hindi naman nga kayo nanalo, yung sinayang nyo lang doon, dapat naipon nyo pa. So, and might I add, so, prinsipyo po, i-emphasize ko maigi yung things of chance to, no, gambling, no. Alam nyo ba, narinig ko sa mga, hardcore na sugarol to eh. Ang pagsusugal po, ang mindset po sa pagsusugal, or even prinsipyo ng mga hardcore sugarol na, kapag isusugal mo na yung pera, wala na yan. Kumbaga, swerte na lang yan kapag bumalik. Kung tayo pa, paano pa tayong mga believers, no, na aasahan nyo pa yan na bumalik dahil lang sabihin natin, maaring na mathematics nyo na yan, meron din talagang technique para manalo. Hindi po yan totoo. Itong mga totoong sugarol na narinig kong nagsasabi nun. So, how much more na in-emphasize ito ng Word of God. Now, siguro balansihin ko lang din, or at least i-correct. Meron naman din tayong mga pagkakataon, no, na alam natin, things of chance. So, particular siguro sa mga occasion, no? So, alamin natin, mag-fun fairs tayo, may theme parks. Ako, nakapaglaro na ako once dyan sa Sky Ranch, yung parang lulusot kayo ng ring sa mga bote-bote para manalo. Di ba, things of chance yun, okay? Pero itama natin, kung may extra budget naman kayo pang splurge sa mga ganung bagay, okay naman siguro yan para sa akin. Baka maiba yung philosophy or theology ng ibang brethren dito. But, yun, naman yan eh, kumbaga extra nga yun at hindi tayo kumakapit sa patalim. Hindi nyo naman hangad yung hastily gaining para sa bagay na yun. And ang point nga natin dito, hard work. Okay, yung bagay na yun na magiginastos naman natin doon is pinaghirapan din naman natin. Kung pagdating din naman sa paglulustay, I think wala na rin naman kinaiba yung kunyari parehas sa mga brethren na mahilig mag-travel dito, di ba, pag pumunta ng Amerika or Europa pa, hundreds of thousands yung na-splurge ticket pa lang yan and travel expenses pa, wala pa yung mismong pocket money. So, yun yung madederive natin dito. But then, ididiin lang natin dito na makikita pa rin natin yan sa ibang variation ng gantong text dito. Hindi po pagpapalain ng Diyos yung pagkuha natin ng mga ganyang pera sa mabilisang paraan. Dalawang bagay lang kahantungan yan eh. Either, ang Diyos mismo gagawa ng paraan para mabawi niya yan. I don't know how He will do it, how He did it sa iba, kahit sa mga nanalo sa atin ng mga, di ba, mga lottery, mabilis lang din nawala yung karamihan dyan. But most of all, kung yung sa pangalawang part, kayo din, lulustayin nyo lang din naman yan ng mabilisan kasi nga, hindi nyo rin naman pinagpawisan. Diba? Katulad ng recent lang sa atin, yung mga sangkot yung mga kontraktor na sangkot sa Ghost Project, no? Kung bumili ng bilyones na kotse, gano'n na lang, kitang-kita nyo na hindi siya pinaghirapan. Itong two things na to, kung mapapansin nyo rin o mapunan nyo, kaya ko rin siya in-emphasize ngayon kasi itong dalawang bagay na ito na negative proverbs ay ang ugat nito yung sumpa sa halamanan ng Eden. Diba? Genesis 3, sa babae, quote-unquote, your desire will be for your husband and he will rule over you. Sa hard work, quote-unquote, cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants by the field. By the sweat of your brow, you will eat your food. So napili ko siya para i-comment sa atin at madala sa mga pandinig natin this time kasi ganito kahalaga yung greater implications ng mga proverbs na ito. At alam natin na sana palaging maisentro yung mga buhay natin sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na